Binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang kanyang mga apostol na magpagaling at magpalayas ng demonyo sa ngalan niya. Ang misyong inatang sa kanila ay tanda na ang gawain ng Diyos ay dapat nasasalamin sa pamamagitan ng paglilingkod ng taos-puso, mapagkumbaba at mapagmahal. Hinihikayat tayong tularan ng ganitong paglilingkod sa ngalan ni Jesus. Maglingkod nawa tayong matapat, lalo tigit sa ating pamilya at kapwa. Magsitayo po.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyo. Papuri, pasasalamat pa rin sa Panginoong butihin na tayo ay kanyang laging binibisita at inaalagaan at handa siyang kumilos para sa atin. Kaya't upang tayo ay makatugon din sa bawat hinihingi ng panahon na mayroong kasiyahan at kagalakan, nararapat din lang muna na may kababaang loob na aminin natin ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan, kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan
sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Binigyang kapanatagan ng Diyos si Moises sa pamamagitan ng kanyang presensya, kahit pa sila'y patuloy pang naglalakbay sa disyerto. Ito'y patuloy na sila'y bayang hinirang at minamahal ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, mula sa Refidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai at nagkampos sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang aking ginawa ko sa mga Ehipsyo at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang inakay. Kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoong ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo ay bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Hinihikayat ni San Pablo ang mga sinaunang Kristiyano sa Roma na manatiling matatag ang kanilang pananalig kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay ang siyang nagdala sa atin ng kaligtasan at tanda ng kanyang pag-ibig. Ito ang marapat nating panghawakan. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinabdama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po.
Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag ni Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Bayan ng Diyos, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga sa inyo. Ngayon, sinasabi ng ating liturhiya, 11 linggo sa karaniwang panahon. Matanong ko kayo, ilang linggo ang bumubuo sa karaniwang panahon? Ilang linggo? Ano? Ilang linggo, Mark Rafael? 34. Ang 34th na iyon ay ang Christ the King. The following day ay ang first Sunday of Advent. At iyon ang panibagong taon ng liturhiya or the liturgical calendar. Kaya tatandaan ninyo, 34 na linggo ang bumubuo sa karaniwang panahon at ang 34 na ito, Kristong Hari, ang susunod liturgical calendar. Ang kalendaryo natin ay January 1. Ang sa liturhiya
ay ang first Sunday of Advent. Ngayon ay pang-11 na tayo. Kagandahan ng mga pagbasa na mayroon tayo sa linggo na ito na kung saan kayo at ako ay kinukumusta, waring binisita, tiningnan tayo ng Panginoon mismo. Ang tanong, bakit ang mga tao ay waring lupaypay at waring walang pastol? Nasaan ang pastol? O sa palagay ninyo, nasaan ang pastol? Kayo man ay pastol ng inyong pamilya. Ang tanong, nasaan ang ama kagabi? Or nasaan ang ina kagabi? O bakit ang mga anak ay waring walang pastol? Sa simbahan, maraming kwento. Tayo ang simbahan. Bakit sinasabi na waring walang pastol? Ang pastol ba ay pumunta kung saan nangyayari iyon. Kaya't nga, kung narinig ninyo ang kwento noong Last Supper, Thursday, Holy Thursday, after na maipahayag ang aming mga assignment sa umaga, pagdating ng hapon, Holy Thursday, ito ang pagdiriwang ng huling hapunan. Mayroong isang pari na hindi nakabalik sa kanyang simbahan at hinanap, tinawagan, tinulungan ng isang diakono. Huwag na ninyong alamin kung saan ito. Kaya katotohanan, noon panahon pa ni Jesus hanggang sa ngayon na may nawawalang tupa, may nawawalang pastol. O hindi lang naman tupa ang nawawala. Kaya't ang pastol ninyo ay inyong aalagaan at babantayan para hindi mawala. Mahirap na kayo ay mawalan ng pastol, confused at hindi alam ang patutunguhan. Iyan ang katotohanan na nakikita sa atin ng Panginoon. Now, in the real context of the modern time, sa panahon natin ngayon, na mas marami kaysa sa atin ang namumuhay sa ngayon na waring walang Panginoon. They were preoccupied of the worldly things na sinasabi na walang panahon makapunta sa simbahan, makiisa buhay ang pananampalataya. Alam nila na sila ay mga Katoliko. Nariyan ang pananampalataya, ngunit nahihirapan isabuhay. Iyan ang tinutukoy dito sa mabuting balita na waring lupaypay at walang buhay. Sinabi na sa atin ng San Agustin, kung natatandaan ninyo, hanggang hindi tayo bumalik sa Panginoong Diyos, waring walang buhay, lupaypay, hindi natin matagpuan ang ating hinahanap. Mayroong ginugusto, ngunit hindi tayo masatisfied ng mga bagay-bagay dahil ang bawat isa sa atin may sinasabing vacuum or an open space sa ating sarili na tanging Panginoon lamang ang makapupuno nito. Batay na rin sa karanasan ng San Agustin. Kung nabasa ninyo ang kanyang libro, madali ninyong makapa kung paano nga ito nangyayari. Dahil naaagaw ng panahon ang ating atensyon sa mga makamundong bagay, sa mga makukulay na bagay. Kaya't ang wari natin, kulang pa ang ating panahon. Ngayon, ito ang katotohanan. Kaya't nagsugo ang Panginoon. The first set
of disciples. Ipinadala niya ito, ibinigay ang direksyon ng kanilang pagmimisyon. Ito na, konektado na ito sa ibinahagi ng Father Jason kahapon na tayo sa virtue ng ating binyag, ang bawat isa ay may tungkulin. Kaya kung nagninang kayo sa binyag, sa paglagay ng langis sa noo ng binibinyagan, sinasabi ng minister, maging matatag ka nawa sa iyong pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta. At ito ang three-dimensional unfinished mission of Christ entrusted sa simbahan at inaasahan sa bawat isa sa atin na bumubuo ng tinatawag na simbahan. Kaya tayo ay may misyon, may gawain na siya naman ang inyong isinasabuhay na ngayon kung alam ninyo ang inyong ikikilos sa bawat mandated organization. Sa Biblia din, sinasabi, iisa ang katawan, marami ang function, maraming kabahagi. Iisa ang simbahan, marami ang tungkulin, at tayo naman ay gumaganap para sa gayon, hindi na mapagmasdan ng ating Panginoon sa simbahan ng San Antonio de Padua na waring wala kayong pastol. Tutulungan ninyo ang inyong pastol. Ibinigay na sa atin ang ating mga gampanin. Sa panag-apply ka sa trabaho, pag tinanggap ka na, the scope and the specifications of a particular job. Kung ano ang limit, ang boundary lamang ninyo at kung ano ang inaasahan na gampanin. Dito, mahirap, ngunit posible pa rin dahil lagi niya tayong sinasamahan. Sinabi, ibinigay niya na sa atin ang ating kakayahan. Ngunit ito ay dapat din ibahagi natin ng walang anupaman dahil tayo ay pinagkalooban, pinagkatiwalaan ng iba't ibang talino, ng iba't ibang kakayahan. May marunong umawit, may marunong magbasa, may marunong ngumiti, may marunong makipag-ugnayan, may marunong magluto, may marunong mamuno. Iba't ibang kakayahan na pinagsama-sama at ito na ang ating ginagawa. Binibigyan na ng laman ang mga salita dito sa mabuting balita. Ngayon, sinasabi bilang pastol na tayo ay makapagpapalayas ng mga demonyo, ng mga hindi kagandahang intensyon. Kaya ito ay isinasagawa pag humihingi tayo ng bendisyon. Isinusuko natin ang ating sarili sa kamay ng Panginoon mismo. At iyan ay tinatanggap natin na tayo din ay maging inspirasyon sana ng bawat individual na mai-encounter natin. Ngunit bilang isang sinugo ng Panginoon na may inaasahan sa bawat isa sa atin, kinakailangan din na tayo ay dapat maging alerto. Alerto. Hindi dapat tayo nagmamasid lamang, nakatanaw, in distance. Ayaw ibigay ang sarili dahil ayaw ikilos ang pisikal na katawan. Ngunit sinasabi sa dokumento ng liturhiya that we need to participate integrally and actively. Hindi lamang nagmamasid. Naway, ito ay inyo nang isinasabuhay. Kaya nakikita ko rin naman na sa bawat panawagan natin ng pangangailangan ng simbahan, lalo tigit pa nung paghahanda natin sa kapistahan ng mahal na patron hanggang sa kahapon, kayo
ay handang tumugon. Kaya't salamat sa Diyos na ibinibigay sa inyo ang inspirasyon. Siyempre, kayo at ako ay napapagod din ang ating pisikal na katawan. Natapos na ang ating kapistahan, medyo slow down muna tayo. Hindi nangangahulugan na iiwanan na ninyo ang simbahan. Slow down sa iba't ibang gawain, ngunit ang pagsasabuhay ng pananampalataya ay dapat maging maliksi at masigasig pa rin ang bawat isa. May God bless you all. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang magkakapatid sa ngalan ng pananampalataya at paniniwala, tayo'y manalangin sa Ama upang maging ganap at buhay ang kanyang kaharian dito sa mundo, ang kanyang paghaharing puno ng pag-ibig, kapayapaan at galak. At sa bawat panalangin ang inyong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging tagapagpahayag at saksi ang simbahan sa mabuting balitang hatid ni Kristo na siyang bukal ng pag-ibig at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa panghinaan ng loob ang mga pinuno ng simbahan at bansa kung ang kanilang mga adhikain ay malayo pa sa kaganapan. Patuloy nawa silang manalig sa iyo, O Diyos, at magtiwala sa tulong ng kawang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tumugon nawa ang mga mabubuting kabataan na tinatawag sa bukasyon ng pagpaparit, pagiging religyoso at religyosa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Salubungin mo, Ama, 10 ng iyong mga anghel at iyong banal, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo upang patuloy namin mapaglingkuran ang bawat isa ng taos puso, may pagpapakumbaba at dalisay na pagmamahal tulad ng anak mong si Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain ng bibig. Sa pagkakasya sa sanlibutan, sa iyong kagandahan loob na ito ang bibigyan mula sa katas ng Diyos. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa na Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakilalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa
aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo at maglingkod sa iyo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa, ni Robert na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin at nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag sa pag-awit. Sa lupa para ng salamat.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. The Holy Communion.
Magsitayo po. Tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna, bayan ng Diyos. Maraming salamat sa mga nagsipag-alay sa misa na ito. Pasasalamat, Istigoy and Yumol family. Panalangin para sa kaluluwa ni Mario and Alicia Daga. Thanksgiving offering, Mr. and Mrs. Dennis Banangos and family. Pasasalamat, Bunsoy's Pharmacy, Misovic Pharmacy. Para sa kaluluwa ni Ruben and Ferdinand Miguel, Benny Mateo, for the special intention of Kyle Lawrence Flores Verona. Para sa kaluluwa ni Donato Demetro Leofatra Magallanes at Magallanes Rina Katindig. At siyempre para sa ating mga pag-aalay din, pag-aalay ng panahon at pag-aalay ng ating kakayahan. Muli ang aking pasasalamat sa matagumpay nating na ipagdiwang ang kapistahan ng mahal na patron. Kayong lahat ay malaking tulong, pinagsama-sama ang ating kakayahan, kahalintulad ng binanggit sa mabuting balita, kaya't naman na idaos natin ng mapayapa at masagana sa pagsasabuhay ng pananampalataya, naway ang lahat ay naging masaya. Kayo ba ay naging masaya? Hindi na kinaya ng power ng mga kabataan, kaya't sa susunod, gagawa tayo ng small group para sa mga palaro na sila naman ang magpalaro after na may misa. Hindi na kinaya kahapon. Kaya't sa mga susunod, siyempre tayo ay natututo, magiging masigla pa sa mga susunod na pagdiriwang. Ang focus naman natin ngayon ay ang repainting ng kumbento or ng function hall together kung kakayanin ang kisame niya. Sana tulong-tulong pa rin. Tulong-tulong pa rin tayo para sa gayon gumanda ang ating simbahan, ang inyong simbahan, at hindi na kayo pupunta sa malalayo dahil narito na ang inyong sariling simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Bow your head. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo sa buo ng inyong mga kapamilya ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay atin ang naipagdiwang, humayo kayo, taglay ang liwanag kapayapaan kay Kristo. Salamat sa Diyos.